Isayas, Kabanata 37. Nang marinig ni Haring Hezekias ang kanilang ulat, sinira din niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot ng damit panluksa at pumasok sa templo. Tinawag niya si Eliakim, ang katiwala sa palasyo, at pinapunta ito kay Isayas, ang propetang anak ni Amos. Pinasama rin niya ang kanyang kalihing na si Sebna at ang matatandang pari. Lahat sila'y nakadamit panluksa. Ganito ang ipinasabi niya kay Isayas: ang araw na ito ay araw ng paghihirap, ng pagpaparusa at kahihiyan. Para tayong isang inang dapat nang magsilang, ngunit hindi magawa dahil nanghihina. Marahil ay narinig ni Yahweh na inyong Diyos ang sinabi ng punong ministro ng Assyria na sinugo ng kanyang hari upang lapastanganin ng Diyos na buhay. Sana'y parusahan niya ang kalapastangan ng iyon. Kaya idalangin mo ang natitira pa sa bayan ng Diyos. Nang marinig ni Isayas ang ipinasabi ni Haring Hezekias, sumagot siya, sabihin ninyo sa inyong hari na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh: huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Ito ang tandaan ninyo: padadalhan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya, at hindi siya patatahimikin ng isang balita. Dahil dito, uuwi siya agad at sa pamamagitan ng espada'y mamamatay siya sa kanyang sariling bayan. Bumalik nga sa Lakis ang punong ministro at nabalitaan niyang wala roon ang hari ng Assyria, sapagkat sinasalakay nito ang Libna, kaya doon siya tumuloy. Nabalitaan naman ng haring ito na lumabas na ang haring Tirhaka ng Ethiopia upang sila'y salakayin. Kaya nagpasugo muli siya kay Haring Hezekias upang sabihin dito, huwag kang palinlang sa pinagtitiwalaan mong Diyos na nagsasabing hindi masasakop ng hari ng Assyria ang Jerusalem. Alam ninyo ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa ibang mga bansa. Winasak silang lahat. Kayo pa kaya? Hindi na iligtas ng mga Diyos ang mga bansang winasak ng aming mga magulang. Nariyan ang Gozan, Karan at Resef. Nariyan din ang mga taga-Eden na nasa Telasar. Nailigtas pa sila ng mga ito? At nasaan ang hari ng Hamat, ng Arpad, ang hari ng lungsod ng Sepharvaim, ng Hena at ng Iva? Kinuha ni Hezekias ang sulat na dala ng mga sugo. At pagkatapos basahin ay pumasok sa templo. Isinangguni niya ito kay Yahweh, at siya'y nanalangin: O Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, lumikha ng langit at lupa. Ang inyong trono'y nasa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Masdan ninyo ang aming kalagayan, at lingapin ninyo kami. Narito ang liham ni Sennacherib na lumalapastangan sa inyo, ang buhay na Diyos. Tunay nga, O Yahweh, na winasak ng mga hari ng Assyria ang lahat ng bansa. Sinunog nila ang Diyos ng mga ito, sapagkat ang Diyos nila'y hindi tunay. Mga bato at kahoy lamang nagawa ng mga tao. Kaya iligtas mo kami, Yahweh, o aming Diyos, sa kamay ni Sennacherib, upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang tunay na si Yahweh. Pagkatapos, tumanggap si Hezekias ng sulat mula kay Isayas na ganito ang sinasabi: dininig ni Yahweh ang Diyos ng Israel ang dalangin mo laban kay Sennacherib. At ito ang kanyang tugon: kinamumuhian ka ng mga taga-Zion, Sennacherib. Pinagtatawanan ka at kinukutya ng Jerusalem. Sino sa akala mo ang iyong iniinsulto at hinahamak? Nilapastangan mo ako, ang banal na Diyos ng Israel. Nilait mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Ang sabi mo, sa dami ng aking karwahe, naakyat ko ang ituktok ng mga bundok. Naabot ko rin ang kasulok-sulukan ng Lebanon. Pinutol ko ang nagtataasang puno ng cedar at ang mga piling puno ng cypress. Naabot kong lahat
ang pinakamataas na lugar at pusod ng gubat. Humukay ako ng maraming balon at uminom ako ng tubig ng mga iyon. Ang mga ilog at bati sa Ehipto, matapakan ko lamang ay agad natutuyo. Dapat mong malaman na noon pang una, ang bagay na ito ay matagal ko nang binalak at ngayoy pawang natutupad. Itinakda kong ikaw ang magwawasak ng matitibay na lungsod. Mga mamamayay nawalan ng lakas, nanginig sa takot at napahiya. Sila'y tulad ng halaman sa gitna ng parang, mga murang dahoy na lanta sa araw. Katulad ay damo sa bubong ng bahay. Hindi pa pinuputol, ay tuyo na sa tangkay. Lahat ng iyong gawin ay nalalaman ko. Hindi lingid sa akin anumang balak mo. Dahil sa galit mo at paglaban sa akin, at paghahambog mong hindi nalilihim, kaya ang ilong mo'y kakawitin ko, at ang bibig mo'y lalagyan ng kandado, at ibabalik kita sa pinanggalingan mo. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Sa taong ito, ang kakainin ninyo'y bunga ng halamang dati nang nakatanim. Sa susunod na taon, ang kakainin ninyo'y ang ani sa tutubong supling ng halamang iyon. Ngunit sa 3 taon, magtatanim na kayo ng panibago, at ang kakainin ninyo'y ang ibubunga nito. Ang mga nalabi sa Huda ay parang halamang muling mag-uugat at mamumunga, sapagkat may malalabi mula sa Jerusalem at may maliligtas mula sa bundok ng Zion. Mangyayari ito dahil kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito ang pasya ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakalapit sa lungsod na ito. Ni isang palaso ay hindi niya magagamit laban dito. Hindi siya makakalapit na may sandata o makakapagtayo ng tanggulan upang ito'y kubkubin. Saan man siya magdaan papunta dito, doon rin siya daraang pabalik. Hindi na siya makakapasok sa lungsod na ito, sapagkat ganito ang sinasabi ni Yahweh: ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa lingkod kong si David. Nang gabing iyon, pinatay ng anghel ni Yahweh ang may 185,000 kawal na taga-Assyria sa loob mismo ng kanilang kampo. Kinaumagahan, naghambalang sa kampo nila ang mga bangkay. Dahil dito, umuwi na si Sennacherib at doon na tumira sa Nineveh. Minsan, samantalang sumasamba siya sa templo ng Diyos-Diyosan niyang si Nisroch, pinatay siya ng 2 niyang anak na sina Adramelech at Sarezer sa pamamagitan ng espada. Pagkatapos, tumakas sila at nagtago sa bundok ng Ararat. Humalili kay Sennacherib ang anak niyang si Esarhaddon